sa dambana ninyo para lalagpasan kayo ng kamatayan kung may makikitang dugo. Eh kung niluto niyo yung dugo. Nakita mo, no? Nakita nyo. Dinedepensa ko pa kanina MCGI. Yung pala, salbahe. Sinabi nga walang doktrina ang Katoliko na kumain ng dugo. Ang titigas ng ulo nyo. Kaya kumakain ng Pilipino niyan kasi pagkain Pinoy yan. Potek. Binibintang sa Katoliko, lalo na to si Francis na walang alam. Wala naman alam tong Kuya Francis na to. Ano lang to, maingay lang to sa comment section eh. Hindi, wag ibaba. Magagawa yan, pero walang alam sa Biblia, magagawa Wag yan. ibaba to sa mga sa mga Katoliko kasi nga halos karamihan Pilipino Marunong talaga pa yung- mahilig kumain ng ano. Marunong pang tumalata si Jet kaysa sa kanya, no? Ayo, Marunong pang Francis tumalata. ano, Yung Francis na yan, matagal na manggagawa yan. 24 years na yan sa Saka iglesia yung na mga pinagsasabi niya wala manggagawa. sa Biblia. Sabi galit na Pero mga Katoliko, wala dahil siyang daw ang Diyos wala ang siyang Katoliko. alam Saan kaya pagdating sa mababasa yun? Biblia. Oo. Kapatid, ganito na lang. Eh, bakit kasi yung Muslim, di nyo naman kine-question sa haram? Eh, bakit kami, pananampalataya namin, pinapakilaman nyo pa? Eh, Ay, kung sa ako, amin, bawal Jet, sa Hindi amin. naman namin pinakikialaman. Kasi mabuting gawa. Bahala kayo kung Tatanggol ko pa naman ano kayo MCGI dyan. kanina. Kapatid na Jet, Sinasabi lang makikialam Ulo ko namin talaga to. na mali yung aral ninyo. Kapatid na Jet. Oo. Oo, pinag-aaralan dito kung tama yung aral nyo. Ikaw, Hindi brother, naman namin sige, kayo sige. pinakikialaman Sige, sige. dyan, no? Sige, sabihin lang. Hindi Ito, kami kapatid, pinakikialaman sinabi kung mo anong kasi aral sa'yo, nyo dyan. Bali pa tayo. Ang sinasabi Patunayan, lang gusto mo namin, patunayan. oo, pinapatunayan lang namin na aral ng Biblia, mali ang ginagawa ninyo. Bakit? Tama. Kasi, Oo. kasi katulad ng ginagawa ninyong yung utos ng Diyos na kapag kayo nanlilimos, wag ninyong, kayo, anong ginagawa nyo? Yun ang masama May eh. video. May video, tapos pinakikita niya sa sabi ng Biblia sa 6:26, kaya nyo ako inahanap, Publicity po, kapatid na Kasi, publicity Tawag yun dito, eh. Biorista, bigyan mo nga ako ng oras. Biorista, Kasi papaliwanag. ganito, no? Hindi Papaliwanag namin ko, kayo sige. pinakikialaman sa aral. Pinatutunayan lang namin na mali yung sige. aral ninyo. Ayun lang yun. Bigyan niyo ako ng Mali yung oras. aral Atay, atay. ninyo. Yun ang Biorista, ano bigyan mo dito. ako oras. Hindi namin, Papaliwanag ko. yung mga Katoliko, hindi rin namin, hindi na dapat pakialaman yan eh. Kasi ganito, aral nila yan eh. No? Oo, ngayon. Ang Wait. usapan dito, tama Wait. ba ang aral Saglit, ninyo? wait. Ganun Saglit yun. lang, ipapaliwanag ko. Hindi naman namin Isa lang, sinasabi. wey. Isa lang. Teka lang. Isa lang, wey. Isa lang. Ang dami mo na sinabi. Nag-init ka na Magpapaliwanag eh. ako, Kasi kanina ka pa, hindi ka naman kita tapos Anong sabi hindi? mo, Kanina mo pa ako nanitira, tinitira walang eh. na Kapatid na yan. Jet, wag niyo pong Kanina mo pa ako tinitira, bro. Saglit lang. May papaliwanag ko. Yung sinasabi mo, Hindi kita tinitira, ako yung tinitira mo. May Hindi, sinasabi hindi kita ba akong tinitira. masama sa'yo? Oo. Pagkalat Oh. mo pa lang dito eh, anong sabi mo? Oh. Yung aral nyo, mali. Ginanon nyo agad ako. Wala pa akong sinasabi sa'yo ha. Sino una sa atin? Sige, magpapaliwanag ako. Brad Aaron, nung umakyat ako dito, Recording tayo dito, bro. na-observahan nyo ako, Bro, kalahating recording oras ako tayo dito. nakatahimik, wala ako sinasabi. Pag bimintang yan, Jet, Recording tayo dito. Recording tayo. kalahating oras ako nakikinig ako eh. Saglit lang, Hindi saglit kita lang. inaano eh. Wey, saglit Atay. lang, wey. Saglit lang. Magpasalita ka Sinungaling naman. ka. Wey, magpasalita ka naman, wey. Napakasinungaling mo. Wey, magpasalita ka. Huwag yung puro taltal. Gawin na may kaayusan, wey. Kung may pananampalataya. Ikaw nga wala kayusan eh. Sige, Kaya papaliwanag ako ko na. bumabalik sa iyo eh. Ngayon, sinabi mo kasi, ibino-broadcast namin. Naku, wey, diyan ka mali. Yung sinasabi namin pagtulong, not intended to broadcast yung way. Alam mo ba, MCJ? Katarantaduhan niyo yon, katarantaduhan. Saan kayo nagbibigay ng lugaw? Di ba sa Nagbibigay kami, kanto-kanto? wey. Wey, paano ka mamimigay kung hindi alam ng tao? Pwede ba yun? Magbibigay ka dun sa tago. Siyempre, sa maraming tao, magbibigay ka nga eh. Paano ka makapagbibigay? Yung sinasabi mo, wey, na huwag ipagsabi, ano yun? Personal yun, hindi... wala naman sinabi kayo eh. Personal yun, magsiingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Hindi naman namin ilano eh. Pinagyayabang yun eh. Paano kami tutulong, wey? Ngayon, hindi nila alam yung medical mission. Hindi nila alam yung mga yung mga pagbibigay ng mga ganyan, ng mga lugaw. Paano malalaman ng tao? Paano kami makakatulong? Sino bibigyan namin kung hindi naman alam ng tao? Hindi mo kasi naunawaan mo eh. Hindi mo kasi alam yung gawa ng bayan ng Diyos eh. Kasi ikaw natiwalag ka na kasi Tapos sasabihin mo, sinungaling ako. Tiwalag ka na kasi
Alam mo kasi, wey, lumalabang ka pa sa aral, eh mali-mali, wala ka namang pinapanigang aral, wala namang masisira sa'yo eh. Kasi matagal ka nang sira, wey. Doon pa lang, wey, pagkapasok mo pa lang sa platform, puta. Ano pa lang yan, ha? Tawag dito. Iba pa name ko yun, wey, sinusuwata na kita, wala ka namang masabi nun, wey. Ngayon, para sabihin mong ano, pinagmamalaki namin yun, hindi namin pinagmamalaki yun. Kasi gawa ng bayan ng Diyos yun. Pinapagawa sa amin yung mabuting gawa yun eh. Eh ikaw ba, wey, ano bang nagawa mo sa kapwa mo, wey? Kami, tumulong lang naman kami. Bakit nyo kinikestyon, wey? Pagtulong ginagawa namin eh. Eh ikaw nga, wey, anong ginagawa mo sa kapwa mo? Wala, may nagagawa ka bang maganda? Wala, hindi ko nga alam eh. Kasi Diyos nakakaalam yung brother. Pero ito sinasabi ko sa iyo, wey, Diyos na bahala humatol sa iyo sa mga pinagagawa mo. Kasi kami, gumagawa lang kami ng mabuti, wey, tumutulong lang kami. Bakit nyo naman kinikestyon yung mga ganung bagay? Kung pumapasok ka sa iglesia ngayon, wey, nakasulat doon, not intended to broadcast, yung mga pagtulong namin. Sana maunawaan mo yan. Sige na bro, ano, bigay mo ni oras kay wey. Hindi niya alam yan, hindi niya mo naunawaan eh, natiwalag kasi. Sige wey, pwede ka na magsalita wey. Bigay ko na yung oras ko sa'yo. Alam niyo, no? Mga sinungaling talaga kayo. Unang-una, no? Susukatan mo ako. Baka 24 years akong nandyan. Yung mga ipinasok ko dyan, baka hindi mo kayang isakay sa, ano mo, baka hindi magkasya sa lokal ninyo. Susukatin mo ako, anong pinaggagawa ko? Ha? Susukatin mo ako kung ano yung ano. Baka hindi mo alam. Dito sa amin, kami ang number 1 na hinihingan ng tulong doon sa mga paglulugaw ninyo, sasakyan ninyo, medical mission ninyo. Ha? Tapos sasabihin mo nung nagawa ko. Ha? Pinanloloko mo kami dito at tapos sasabihin mo tiwalag ako. Sino ka para sabihin mo tiwalag ako? Sira ulo ka eh. Kahit saan wala kang masasabing ako tiwalag ako eh. No? Hindi ako tiwalag diyan. Actually, no? Ako yung sinasabihan nila na bakit daw ako nangangaral dito, yung kuya ninyo hindi makapangaral. Pinagbawalan ako na mangaral kasi yung kuya ninyo di makapangaral, di matanong. Kasi yung sugo ninyo namatay na. O, yung ano, sugo ba ngayon yan? O, hindi ako naninira. Sira kayo, sira. Yung Diyos nyo, tinanggihan yung anak niya. Tinalikuran niya ayon sa inyong puno. Yung Kristo ninyo, masama. Oh. Pwede nyo naman akong idemanda kapag sinasabi ko ganito. Yung Kristo nyo may halay. Makasalanan. Maliligtas ka ba nun? Oh, yung anghel na nagpapakita, Diyos nyo rin yun. Oh, dami niyong Diyos, oh. Pati yung Diyos nyo. Yung palang nagpapakita dun, hindi man pala Diyos yun, anghel yun. Oh, sira ba? O sira kayo? Yung aral nyo, balabaloktot pang Antikristo, yung hiwalay yung Jesus sa Kristo ninyo. Pang Antikristo yan. Oh, tapos yung mabuting ginawa ng Diyos para sa inyo blasphemy. Ano yon? Yung dumaan sa puwerta. Ha? Yung taong si Kristo. Yung laman. Oh. Blasphemy pala sa inyo mga bugok. Eh lahat pala kayong mga blasphemy kayo. Lahat ng tao dumaan sa puwerta ng babae. Hindi ba naman sira ulo yung founder lang nga kayo? Tapos sasabihin nyo ako yung naninira. Sira kayo! Dito sa TikTok, kayo yung pinag-uusapan na nakakasukang aral. Oh. Lolo, okay. Ito lang masasabi ko kay Way.
talata sasabihin ko sa kanya, nasa Biblia. Ito, sa Gawa 23:30. Ano ba sabi ng talata tungkol kay Way? At magsisilitaw sa mga kasamaan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga dagat sa kanilang ulian. Ayan, hayag na hayag. Si Bro Way yun. Ay, si Way lang pala yun. Magsasalita na pawang masasama. Lahat naman sinasabi niya sa dati niyang kinaniban, masama. Wala naman siya ng sinasabing mabuti. Ayun, basa rin tayo ng talata tungkol sa mga ex-cheaters sa katulad niya. Sa 2 Thessalonica 2:11 hanggang 12. At dahil dito ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalihan upang magsipaniwala si Way sa kamalian. Yan talata, napakaliwanag. Ano ba sabi dun sa 2 Pedro 3:21? Ang sabi dun sa kanya, mas magaling pa sa kay Way ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran. Bakit? Dahil pagkatapos makilala niya, tumalikod sa banal na utos. Ayan ang ginawa ni Way. Nakasulat naman sa Biblia yan eh. Hayag naman talaga sa isang tao kung anong ginagawa niya. Ano pa ang sabi sa talata? Sa 2 Timoteo 4:6 hanggang 7, sabi ng Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pagkipagbaka. Natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Si Way hindi man natapos. Si Way hindi niya iningatan kanyang pananampalataya. Anong ginawa niya? Umatras siya. Dito naman sa 1:5:2, bawat sanga na di nagbubunga ay inaalis. At bawat sanga di nagbubunga, nililinis upang lalong magbunga. Yung sanga ni Way, hindi nagbubunga eh. Anong ginawa? Inalis. Saan? Sa puno. Anong nangyayari ngayon? Wala na siya dun sa puno, hindi na siya nakakabit eh. Kasi nga, hindi nagbubunga. Ano ba sinasabi sa mga Biblia na paano ka maliligtas? Ang nanatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Si Way, hindi siya nagtapat hanggang wakas. Bahala ng Diyos sa kanya kung maliligtas siya o hindi. Ganun lang naman kasimple yung mga bagay na nakasulat sa Biblia. Na katotohanan nakasulat, may mga taong ganyan. Mahayag naman talaga yung mga tunay na sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos kasi magpapatuloy yan hanggang wakas. Para doon mo malalaman na ikaw ay maliligtas. Ngayon, tungkol naman doon sa mga binasa ko, Bro Aaron, hindi ko naman sinasabing Katoliko, ilang mga kumakain nun. Ngayon, kung natamaan kayo dahil kumakain kayong gano'n, nagbasa lang tayo ng mga talata, ha? Unang-una, nagbabasa tayo ng mga talata. Talata yung binabasa natin, hindi natin sariling akala. Nakasulat naman sa Biblia yung lahat ng binabasa natin eh. Na letra por letra mas sinasabi, huwag kakain. Ngayon, natatamaan doon yung mga kumakain. Ayun, no? Wala naman ako sinabing tinamaan ako dahil nga hindi naman doktrina ng Katoliko na kumain ng dugo. Sino ba yung mapang-usig sa Biblia? Walang iba kundi ang dyablo. Paano natin napatunayan na dyablo yung mapang-usig? Ito nga, babasa tayo ng talata. Mateo 6:3 hanggang 4. Datapwat ikaw pagka naglilimos ay wag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay mo ang iyong ginagawa, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang inyong ama ay makikita ng lihim at gagantihan ka. Alam naman natin kung sino yung mga mapag-imbabaw, may video, kalat sa mga FYP, sa YouTube. At sino ba yung may mga iniiwasan ng pagkain na sinabi na nga ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:19, lahat ng pagkain ay nilinis na. Kaya sinabi ni Pablo, ito yung mga nakikinig sa aral ng demonyo na mababasa sa unang Timoteo 4:2 hanggang 5. Sapagkat pinagbabawal nila ang pagkain. Sa 4, sapagkat ang bawat nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pasasalamat. Yun naman pala. So, wag na tayo magtaka kung saan galing ang aral ng demonyo. At paano tayo nakakasiguro na aral ng demonyo yung pinapalaganap nitong mga to? Wala akong minimension na Basta si Kuya Francis, mangmang yan, ha? Tawag dito. Wala akong minimension na samahan, ha? Paano pinaghihiwalay yung Hesus sa Kristo? Binabastos yung proseso ng Diyos, hinihiwalay. Sinabi nga ipapanganak ng isang dalaga. Tapos sasabihin, dumaan daw sa perta, di ba? Pakakalapastanganan talaga ng mga aral ng demonyo. Na-inabsorb nila sa Nestorian belief. Sinabi na nga sa unang 1:22, ito ang mandaraya. Ang tumatangging si Jesus ay siya ang Kristo. Ito
ang Antikristo. Wala akong pinapatamaan samahan dyan. Basta si Kuya Francis, mangmang yan. Oh. Puro salita lang yan. Wala rin naman nalaman yan. Oh, pero syempre, hindi naman to personalan. Oh. Kung ano tawag dito, yung aral lang. Basta para sa akin yung yung mga mapag-imbabaw na tumutulong tapos kailangan may nakakakita pa. Ano yun, mapag-imbabaw yun. Tsaka sino ba yung mang-uusig sa Biblia? O, di ba? Si Satanas, oo. Paulit-ulit na sinasabi walang doktrina ang Katoliko na kumain ng dugo. Pilit nilang ibinibintang. Ang dinuguan, pagkain ng Pilipino yan. Hindi lang Katoliko kumakain yan. Buong Pilipinas. Humanap ka sa buong mundo kung may kumakain ng dinuguan. Ba't ba nila iniiwasan yung dinuguan kahit malinis naman? Kasi nga nakikinig ng aral ng demonyo. Sa unang Timoteo 4:2-3-5. Sapagkat ipinagbabawal nila ang ilang uri ng pagkain. Sa 4, sapagkat ang bawat nilikha ng Diyos ay mabuti, walang dapat itakwil. Law, sound check. Ayoko sana makisawsaw na pero nadamay si Kristo eh. Alam mo Kuya Way, I love you. Huwag naligaw ka tupay ah. Pati ba naman si Kristo din, loko-loko talaga si Kuya Way eh. Tsaka, alam mo ba Kuya Way, kung bakit nagkatawan tao yun si Kristo Kuya Way? Para tubusin tayo Kuya Way, kasama ka na dun. Kaya nga naparito siyang nasa laman eh. Natural, dumaan niya sa puwerta ni Maria. Kaya nga birhen eh. Tsaka sinasabi mo, matagal ka nang sa MCGI. Pero anong nangyari? Ba't napunta ka dun? Ba't nag-exit ka, di ba? Yun ang sinabi ni Way na dumaan nga daw sa puwerta. Yun nga Ay, eh. hindi pala, mali. Ano mo sabi na susunod? Sabi nito. Natatawa ko kay Kuya Way. Di ko alam kung ano bang ginagawa niya sa buhay. Yung dadaan niya sa puwerta ni Maria. Kaya nga birhen eh. Nililiman siya ng Espiritu Santo, di ba, Kuya Way? Alam ko namang alam mo yun eh. Malamang doon dadaan yan. Tsaka isa pa tungkol sa dun sa mababuting gawa ng mga MCGI. Malamang yun. Siyempre, meron bang tutulong na walang makakakita? Siyempre, meron yun. Ika nga sabi nung isang sumusuri din kagaya ko eh. Common sense. Meron ba nun yung tutulong ka, walang makakita? Meron din ba nun yung magbibigay ka, wala kang bibigyan, walang makakita? Ano ba yun? Para ka naman tanga nun. Siyempre, may makakita nun. Kaya nga tumutulong ka eh. Tsaka kung exciter na tayo, wag na tayo manira sa relihiyon na yun, na inalisan natin, Tsaka ano pa bang hinihimutok ng butsi natin, di ba? Kung exciter tayo, Dati ka rin pala MCGI. Hindi ako MCGI. Kaya natatawa ka, ba't dati to MCGI, ba't umi-exit eh? Sabi ko sa excited tayo, akala ko MCGI ka rin. Hindi, kung magiging pa lang, kung lulubid ng Diyos, Kuya. Sana nga lagi lang ako pakalmahin ng Diyos kasi hindi talaga ako mabait, lalo pagka alam kong sablay sa aral, hindi mapakali bibig ko eh. Pinipigilan ko lang minsan. Kaya yun lang mga kuya, huwag tayo maging kung alam nating mali yun lang naman. Ano ba ang pinag-uusapan natin kung tungkol sa kaligtasan, sa dugo? Halal, Halal. Sa may Jollibee, halal daw yun. Minali sa Diyos. Actually, sa pananampalatayang bahay, ito yung pinaka-practical na pananampalataya. Bakit? Kasi wala kaming pinagbabawal patungkol sa mga yan.
malinaw na hindi kami kumbaga nagiging panatiko kasi yung dating natin. Pag may mga paniniwala tayo na wala man lang tayong mga unawa, no? Anything na hindi naman pinagbabawal ng doktor, yan ay pwede naming kainin. Maliban na lang kung sasabihin, halimbawa ng Department of Health na huwag kayong munang kumain ng tahong ngayon dahil may kumakalat na sakit ng mga tahong. Hindi tayo kakain. Ganun lang kasimple. O kaya sasabihin ng doktor na iwasan mo muna yung karne kasi masama na sa yung kalusugan. Yan ang pinaka-the best na ginagawa natin. At generally, yan naman talagang nangyayari at sinusunod natin. Pagdating sa dugo, pagdating sa klase ng pagkain, hindi kami ganyan ka exaggerate, no? Babasahin ko dito. No specific prohibition. There is no food prohibitions in the Baha'i faith, including an explicit ban on eating the blood of animals. Actually, ang sabi pa nga sa aral namin, kung maaari, hindi tayo kakain ng meat. Okay, kung maaari, sabi niya. Anong dahilan? Kasi yung pagkakaroon natin ng kindness sa animal, yan ang purpose kung bakit hanggat maaari, huwag tayong kakain ng mga hayop. Dahil sa pagpapakita na natin ng kindness, no? Pagtuturing natin, pagpapahalaga natin sa hayop, hindi dahil iniisip namin kasalanan ito, ayaw ng Diyos ito, kundi sa mas malinaw na unawa na pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kapwa natin na may buhay. Pagdating sa karne, sabi lang dyan, make sure na yung karneng kinakain natin malinis, di ba? Kaya dugo pa yan, kaya ano pa yan. Kahit nga, babawal mo yung dugo. Kung yung karne mismo, marumi naman. Hindi maayos ang pagkakaluto. Mayroong sakit yung karne. Sa palagay nyo, epektado ba ang kaluluwa? Physical body. Mapapadali natin na magkikita tayo ni Lord yan. Kung si Lord nga ang pupuntahan natin. Ako na ba? Sabi ko sabi ni Juan kanina, nung nagsalita kanina, anong pangalan nun? Yung ngayon lang. Sabi niya, hindi daw siya kakain pag hindi ipinagbawal ng doktor. Sa usapang ito, hindi naman doktor ang kailangan. Kailangan doktor ng kasulatan. Kasi pag doktor ng tao, iba yun. Pag doktor ng ukol sa salita ng Diyos, dapat ang sisayasatin mo, ang susundin mo, yung doktor ng Biblia, ang Diyos. Hindi daw siya kakain dahil pinagbawal yung, dahil daw kindness sa animal. Sinasagot ko lang yung sinabi niya kanina kasi ito lang yung, marami akong sasagutin pero unahin ko muna siya. Saka si Aaron, saka si Way. Sabi kasi ng Diyos nung araw kay Adan, lahat ang wika, ipinagbiling kay Adan, lahat makakain nyo. Kung sasabihin mong kindness sa animal, parang hindi na yata akma yun dahil ibinili ng Diyos ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Adan. So, ibig sabihin, ang punto, lahat pwede mong kainin. Pero may ipinagbabawal lang Diyos na kainin pagdating sa Kristiyano. Ito nga yung pinag-uusapan natin, yung tungkol sa halal. Kasi nga, hindi na ituro sa kanila to. Ngayon lang kasi na-reveal ng sugo ng Diyos yung tungkol sa malalalim na bagay ng Diyos. Hindi ito in-reveal kasi hindi pa panahon. Ngayon, na-reveal sa panahon ni kapatid na Eli na yung halal o yung marami pang bagay, 4 ito doon muna tayo sa halal. Yung halal nga, pag sinabing halal, Muslim rights. Ibig sabihin,
Kuya, sinusugo yun. Sinusugo ng Diyos. Ha? Hindi, ang sabi ko, ang sugo ng Diyos o yung ginagamit ng Diyos sa panahong ito, sa panahon ng marami kasing mga bagay na kuan kapatid. Ayan lang. Si kapatid na Eli aming kinikilalang para sa amin sugo ng Diyos. Kung tutulan nila, nasa kanila 'yon. Yun ang pinag-uusapan natin. Ang topic natin yung tungkol sa pagkain. May Muslim rights yan. Lahat ng pagkain kinakatay, binibigyan ng authority ng mga Muslim na halal ang gagawin nilang pagkatay sa manok. Kung hindi kayo naniniwala, nasa sa inyo yon. Pero kapag siya Kuya Francis, mag-comment lang ako kasi may nadinig ako sa mga MCGI. Hindi doon nila tinuturing sugo si Brother Eli. Siya ay taga-basa lang. Hindi siya sugo ng Diyos na pwede ikapit, parang ganun. Correct lang ako kung mali ako yung pagkakadinig ko sa ibang MCGI na nagsasabi na si Brother Eli hindi sugo, kundi taga-basa. Kuya Tatalino. Tatalino, wala ka ba sasabihin? Wala ako sasabihin. Huwag ka nagagalit. Para sa akin, iba. Sige, pasagutin ko nga. Open ko yung mic mo, kaya narinig ko lang kasi yan, kaya sige, open. sige, kapatid na biorista, para sa akin, siyempre, pananampalataya ako yun eh. Di ba? Hindi mo mayaalis sa akin yun dahil para sa akin, sugo si kapatid na Eli. Kung sa kanila, hindi sugo, sa mga kalaban namin, bakit nung buhay si kapatid na Eli? Bakit hindi nyo natutulan? Bakit hindi nyo nilabanan ng debate? Kuya Francis, ang may sabi nun, hindi yung kalaban nyo. Narinig ko lang din sa mga ibang MCGI na hindi siya sugo. Para Taga-basa. siguro, kasi nga, hindi man kasi nagpapakilala si kapatid na Eli, di katulad ng Iglesia ni Cristo na sugo. Kami, para sa akin lang kasi para sa akin, sugo si kapatid na Eli. Para sa akin. Pero hindi siya nagpapakilala, never na siya ay sugo tulad ng ginagawa ng mga INC. Yun lang yun, kaya sinasabi ng mga kapatid na hindi siya sugo. Nasa kapatid na yun, nasa pananampalataya ng bawat kapatid na kung sa kanila, hindi nga kasi tinuturo yung pagiging sugo eh. Pero merong pagkakataon na ituro ni kapatid na Eli, sinabi niya na kung para sa inyo, sugo ko, di nasa sa inyo. Kaya, tinanim ko yon kapatid. Para sa akin, si kapatid na Eli, sugo. Okay? Sabi ni Bro Eli Colado MCGI na nagsabi hindi sugo. Parang kasi meron na hindi pwede. Hindi, meron siyang Kundi taga-basa. sa exposition, meron siyang sinabi. Meron kasi, kung may mo yung mga exposition, meron siyang sinabi. Hindi siya nagpapakilalang sugo. Pero kung sa tingin ninyo, sugo siya, hindi pa niya May sabihin pala ako sandali. Ano lang, payo ko lang sa mga MCGI, ang sarap kaya ng Jollibee, McDo, steak. Kumain kayo niyan, wala niyan sa impyerno. Kayo rin, mamimiss niyo yung pagkakataon. Tinan mo yung sugo nyo, nagpakasasa na sa lalaki. Wala na nun sa impyerno eh. Kaya habang nabubuhay, nagpakasasa hanggang atakihin sa bathtub. Ganon lang din sa pagkain. Hanggat may pagkakataong kain lang. Sa panahon ng bagong tipan, malinaw sa Biblia na hindi na ipinatupad ang mahigpit na batas ng pagkain ng kautusan ni Moises. Hindi ko po alam kung ano yung mga naunang mga nagsalita. Ang mahalaga ay ang akin namang stand ay tungkol sa Iglesia ni Cristo na ipinagbabawal sa amin na kainin. Mga bawal kainin ayon sa bagong tipan nakasulat sa 10:15 at 10:20. At muling dumating sa kanya ang tinig na sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi.
Sa panahon ng bagong tipan, may binabanggit na ang nilinis ay wag nang ipalagay na marumi. At muling dumating sa kanya na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid kung kayo'y mga ilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. So, ipinagbabawal pa rin ang pagkain ng dugo dahil ang buhay ay nasa dugo. Ito ay kautosang moral na sinusunod ng iglesia noon sa pangunguna ng mga apostol, maging ang hayop na binigti. Kaya sa Iglesia ni Cristo, ang aming itinitindig ay may batayan po kaming talata na ang dugo ay ipinagbabawal kainin, maging ang mga hayop na binigti, at maging ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ano ang hindi na bawal sa bagong tipan? Mga hayop na dating marumi na noon ay kautusan pa ni Moises. Kaya hindi na ipinagbabawal sa Iglesia ni Cristo ang baboy, hipon o lamang dagat at iba pang pauri nito na katulad po ng ibang relihiyon. Sa bagong tipan, hindi na ang kautusan ni Moises ang dapat na pagbatayan. Ang kautusan ng Panginoong Hesukristo o batas sa Kristiyano sa pangunguna ni Kristo. Bawal pa rin ang dugo, binigti, inihandog sa Diyos-Diyosan, at hindi na bawal ang anumang hayop basta walang dugo, hindi kaugnay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung nais pa ninyo na magsuri sa Iglesia ni Kristo at may mga batayang talata, hindi kwento-kwento, hindi puro ad hom, hindi puro mga pang-aasar lang, sana po ay matutunan natin kaya nagkakaroon ng kalituhan. Sugo ba Soriano? Hindi sugo. Kasi 1,000 po na kontra-kontra, Eli Soriano meron na may kopya po kami kaya nagkakagulo na po sila sa kanilang aral. Ayun, pag-ibigat kaya paan sa inyo, kapatid. Ulitin ko ha. Sumingit ka pa kasi, tatlong kulay eh. Hindi ka naman namin pinapakilaman eh. Ngayon, dahil sumingit ka, kanina tama naman yung sinabi mo no, sa dugo. Tama yun eh. Pero yung sinabi mong 1,000 kontra-kontra, naku kapatid, baka kami ang magpakita sa inyo ng kontra-kontra tungkol sa inyong pasugo. Ano kapatid? Marami kaming pruweba kapatid. Pero syempre, hindi yung para kayo, para siraan pa kayo syempre. Ayan na lang namin kayo. Alam naman yan ng mga nandito eh. Pero doon tayo sa pagkain. Kapatid, wag tayo magpakasasa Hindi porke nakakain natin, pwede na natin kainin. Bakit pa inuutos sa bagong tipan na umiwas sa mga bagay na ito? Kumain ng mga binigti, dugo, pakikiapid. Ba't tayo pinapaiwas sa mga ganung bagay? Kung hindi naman pala utos, ba't pa inuutos sa bagong tipan? Ngayon kasi ang daming di nakakaunawa Ako ayoko bro Ako malaki respeto ko diyan sa mga Katoliko. Hindi ko sila sinisiraan. Kasi yung iba naman kasi talaga walang alam sa aral yung mga ibang Katoliko Kaya sila masarap kumain daw ng dugo. Sige, go lang sila. Kami hindi kami nangingilam. Ang sa amin lang, wag sila mangingilam ng namin paniniwala. Tingnan mo ginawa nila. Sarap daw kumain ng dugo. Masarap kumain ng Jollibee. Naku brother, sinasabi ko sa inyo, kung anong kautusan sa amin, kung anong alam namin mabuti, tapos hindi namin ginagawa, nagkakasala kami yung kapatid. Konsensya namin yung mahatol sa amin kapatid. Alam nyo yun, may talata yun kaso hindi na para yun dito Pero itong tatlong kulay na to tigil-tigilan mo yan kapatid, 1,000. Puta, baka hindi nga umabot ng 100 yung sinasabi mo, tatlong kulay. Grabe ka naman sa 1,000, kontra-kontra. Pero kami kapatid, kapag nagpakita kami ng kontra, talagang kontra kapatid. Pero hindi na para sabihin Pero kapag nagsalita ka pa sa MCGI ng kung ano-ano, kapatid, magsasabi rin ako ng kontra-kontra sa inyo. Papaliwanag ko kung bakit kontra-kontra. Pero hindi na para sa ganun, mabait naman tayo. Wag na nating gantihan na masama yung wag nating gantihan na masama, di ba? Sige na bro, ayos na ako. Medyo umano lang yung dugo ko doon kay kahit tatlong kulay. Damay-damay pa kasi.
Ayun bro, ingatan nawa. Ako kapatid, hindi ako nakikipagdebate dito sa personal, oh. Ayoko may pagtaltalan dito, wala kasing kwento yung mga tao dito. Kasi nagsasalita pa ako, aling ka na agad. Magsasalita na agad. Wala mga unawa kasi mga tao dito eh. Ayaw umunawa eh. Yun lang kapatid, natanawa. Pasa mo na lang sa iba, Burista, may gagawin ako. Ay, pero wait lang. Ano tawag dito? Doon sa mga yung sa mga kampo ni Satanas na nag-aakusa na kumakain doon ng dugo ang Katoliko. Kina-challenge ko na pengi ako ng referensya nasa CCC na pinapayagang kumain ng Katoliko ng dugo. Kasi kamangmangan yun eh. Bintang ng bintang na kumakain, Katoliko kumakain ng dugo. Hanapan nyo kami kung meron para ma-review ko rin. Pero sa bagay, hindi naman nakapagtataka kung bakit maraming umaatake sa simbahang Katoliko na tunay na tinatag ng Panginoong Hesukristo. Dahil mababasa natin sa unang 1, Diyos 18-19, mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, dumating na ang Antikristo. At ang mga nagsisilitawan ng gayo ay maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na huling oras na. Sila'y nagsilabas sa atin. Datapwat hindi sila sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, mananatili sana silang kasama natin. 80% ng mga yan galing Katoliko yan. So nagsilabas. Ano ba yung patunay na sa Katoliko sila nagsilabas? Siyempre, hindi yung puro claim lang pag minabasa sa Biblia, ganun. Tingin tayo ng standard reference na hindi Katoliko may gawa. Young Student Learning Encyclopedia, Volume 15, page 2292. For the very first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Ayun naman pala. Kaya tama nga yung unang 1, 2, 18, 19, nagsilabasan na yung mga Antikristo. Kasi yung iba-iba na yung turo, yung hiwalay yung Iso sa Kristo, yung sabi na nga sa Mateo sa stress, huwag ipagmalaki yung ginagawa. May pinagmamalaki pa, binibidyo pa, di ba? Pero kasi baka mali yung referensya ko na binasa kasi parang baka bias kahit hindi naman Katoliko may gawa. Basa pa tayo ng isang referensya. Pasugo Magazine, July-August, page 1988, page 6. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yun naman pala. Kaya hindi na nakapagtataka, marami talagang aatake sa tunay na tatag na simbahan ng Panginoong Hesukristo. May question dyan, sinulat yan ng dating Katoliko bago naging kaanib. Oo, sinulat yan. Pero yung secular history, hindi na kanya yun. Sa world history yan. Tutulan niya yung world history. Yun lang naman yun. Sige, yun lang, may gagawin ako. Mute lang ako or baka bumaba na rin ako. Okay, salamat. Itong sasabihin ko sa Bro Aaron, hinahanapan mo kami ng tungkol sa CCC, tungkol sa araw nyo, na may araw kayong kumakain ng dugo. Hindi na kailangan pang hanapin yung CCC nyo. Tingnan mo na lang sa mga sa mga bahay-bahay, sa mga nagtitinda sa mga palengke. Sino yung mga nagtitinda ng dugo? Sino yung bumibili ng dugo? Hindi nyo pala aral yun ba't nakasulat sa Biblia? Bawal. Tapos ginagawa nyo. Sino yung mga yun? Katoliko yun bro. Kaya kung sa papel mo hanapin, wala talaga sa papel. Pero doon sa katauhan, kung sino yung gumagawa nun, nasa yung iglesia niya yun. Tanungin mo yung nagtitinda. Tanungin mo yung bumibili. Ano mga yun? Katoliko. Ganun lang kasimple yun doon sa sagot na tinatanong mo. Ayun, nasabi mo, kayong mga tunay tatag ng Panginoong Hesukristo, ito, basa tayong talata kung talagang kayo. Sabi dito sa 1:26, sabi dito sa nakasulat, sino mang tao yung naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Kanino? Kay Kristo. Yung mga naglilingkod kay Kristo, dapat sumunod sa Kanya. Nasaan ba si Kristo? Tingnan natin kung nasaan si Kristo. Baka yung sa inyo, hindi tunay na Kristo kasi alam ko sa inyo, maraming Kristo
Marami kayong mga Kristo, iba-ibang Kristo nyo eh. Ngayon, yung tunay na Kristo nasa Biblia yun. Asan po ba si Kristo ayon sa Biblia? Base sa Hebreo 10:24, yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Si Kristo pala pangulo sa bahay ng Diyos. Siya ang pinaka-leader doon sa bahay ng Diyos. Ano ba yung bahay ng Diyos ayon sa Biblia? Doon siya pangulo. Saan? Sa Katolika ba? Basa tayong talata. Sa 1 Timoteo 3:15, ginagamit nyo rin to eh. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, paano ang dapat ugali sa mga tao nila sa bahay ng Diyos? Si Kristo pala, siya ang pangulo saan? Sa bahay ng Diyos. Ano ba yung bahay ng Diyos? Iglesia Katolika, Apostolika, Romano ba? Iglesia ni Kristo ba? Baptist ba? Basa tayong talata. Yun nakasulat, yun ang paniwalaan natin. Siyang iglesia ng Diyos. Yun, letra por letra pala, bahay ng Diyos na kung saan si Kristo ang pangulo. Saan? Sa bahay ng Diyos na kung saan ang iglesia ng Diyos ay na kung saan ang bahay ng Diyos, waliwanag, letra por letra, iglesia ng Diyos. Yan, diyan pala ang Panginoong Jesucristo na pangulo. Diyan pala siya diyan pala ang pinakaano niya, ang bahay niya sa iglesia ng Diyos. Diyan tayo sa nakasulat. Hindi yung doon tayo sa mga katakata. Bawal kasi yung mga katakata. Katunayan nga sa iglesia ng Diyos ng Panginoong Jesucristo, diyan siya tumatawag eh. Kasi kung sa iglesia Katolika siya, iglesia ni Kristo, ano siya tatawag? Eh, sa iglesia ng Diyos siya tumatawag eh. Ano katibayan? Sa 1 Corinto 1:1, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo. Saan niya tinawag si Apostol Pablo? Sa iglesia ng Diyos. Ayan napakaliwanag, letra por letra. Ayan, tungkol naman kay Tatalino, para sa akin, hindi Tatalino to, Bobolino to eh, Bobolino. Bakit ko sinabing Bobolino? Bobolino. Ako. Minsan, ang mga bagay na pinagbabawal sa mga kasulatan, gamitan din natin minsan ng konting logic, no? Reason. No? Sabi ko, actually kanina nga, sabi ko, wala namang bawal sa bahay faith. Sa amin, wala kaming bawal. Pwede kaming kumain lahat. Anything. Maliban, sabi ko. Hindi ko sinasabing bawal, no? Maliban sa pinagbabawal ng doktor na kainin mo. Kayo nga nagsasabi na yung lahat na ng mga marurumi nilinis. O, di ba? Sabi ng Biblia. Lahat ng marumi nilinis na ng Diyos. So bakit pinagbabawal kasi ang isang bagay? Kasi marumi. Base sa salitang marumi. At nung nalinis, pwede na. Diba? Napakasimpleng intindihin. Kaya nga, yung mga bagay na marumi, yan ang hindi po pwede. Pero minsan, hindi tayo nag-iisip. Bakit? Kung nasa isipan natin na yung dugo, yung karne, ay bawal dahil marumi. Dahil sa salitang marumi. Pag sinabi nating marumi, nakakasira sa kalusugan. Diba? Hindi yan nakakasira sa kaluluwa mo. Kung marumi yung kinakain mo. No, yung kanin nga may fertilizer yan eh. Kinakain natin eh. So marumi, base sa marumi, hindi yan nakakaapekto sa kaluluwa. Dahil marumi, makakasira sa kalusugan. Eh bakit yung alak? Di ba yan nakakasira ng kalusugan? Sa totoo lang, isa pang nagiging dahilan yan ng hindi maayos na pag-iisip. Na minsan nauuwi sa kamatayan. Di ba? Walang magulang na magsasabing, okay yung inom. Wala, ayaw yan. Pero minsan ang mga bagay na pinaglalaban natin, mas marami pang bagay na marumi na ginagawa ng tao kung tutuusin. Kaya nga anything na kung ano man ang pinagbabawal ng kasulatan, nilalagyan natin ng unawa. Bakit kasi pinagbawal? Dahil marumi. Pero sabi nyo nga, nalilinis. Pero dumarating din tayo sa punto na ngayon. Bakit? Sabi sa aral ng Bahay Faith, bakit hanggat maari, iwasan na? Kasi nandun na yung awa. No? Naawa naman tayo sa hayop. Lalo na kung pumapatay lang tayo na hindi mo namang kinakain. Pumapatay ka na lang ng hayop dahil ginawa mong target shooting or libangan mo na lang ang pumatay, no? So, minsan kahit di ba yung
Yon. Asa na yung yung meron daw pasugo na kontra-kontra? Sige, gusto mo, yan ang pag-usapan natin. Ah, pero alam mo kasi, may bilin po sa atin na sa panong Kristiyano, huwag talagang iinom ng alak. No? Pinagbabawal yun. Alam mo, ibinubunga ng alak. Magra-rock and roll ka eh. Teka ha. Na natin kung papalagan tayo sa mga patugo na yun. Oh. Doon sa panahong Kristiyano, wala namang mababasang yung mga Kristiyano yung nagsayawat ng rock and roll pa eh. Wala nun eh. O wala nun. Yeah! Yeah! Kaya sabi ko, ligaw. My God! Oh my God! Kaya pa. Sabi sa'yo, wala sa Biblia sinasabi mo. Ang mga apostol, si Kristo mismo, nakipagdebate sa mga Hudyo. Siguro yung ayaw makipagdebate ngayon, walang bala yun. Walang bala yon. Eli, hindi po ba kasama dyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Nakakadalawa na ako. Pero pupunta tayo sa Katoliko. Ano ibinunga ng pag-inom ng alak pagkatapos ng translasyon? Yeah! 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 Sige! Yan ang gusto nyo? Taulan natin yan. Isa lang. Mamaya tayo. Viewerista. Ang aga-aga. Yeah! 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 Ayan. Diba? Hindi ko naman kayo tinira. Salita ko. Ayan ang gusto nyo. Sige. Twerk! Pampasaya ha. Labas mo na yung kontra-kontra sa pasugo. Lalabasan kita ng tunay na pasugo. Yeah. Okay na? So ano pang kontra-kontra gusto nyo? Pinaliwanag ko lang naman. Sa amin, bawal kumain ng dugo. Hindi ko kayo inatake. Sabi ko, may ipapakita ko na kontra-kontra. Bakit ko sinabi yun? Pinagtatalunan. Sugo ba? Ay, hindi niya kinilim. Subo ba? Ay, hindi niya... sige, galawin niyo. Yun. Pupunta sana ako kapatid, Beverista sa tungkol sa usapin dyan sa dugo at bawal ba yan? Naglabas naman tong si Robin the Sinungaling ng mga ganyang kasing yan kanya sigurong ekspresyon dahil siya ay napipikon. Naalala nyo ba nung mapikon ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo kay Gold Dagal? Isang Iglesia ni Cristo, mayroong Facebook account na nagbanta kay Gold Dagal. At ang pagbabanta ng iglot na ito, ano ang nangyari? Pinaray si Gold Dagal. Binaril. Walang awang pinagbabaril ang isang tao. Ganyan kasama ang Iglesia ni Felix Manalo. No? Hinamon ng debate. Makipag-argumento si Ramil Parba ng isang butihing pari na si Father Nilo. Okay, nagkaroon sila ng pre-debate. Na-set up ang debate. Dahil sa isang pagpapahayag ni Father Nilo na pinamagatang ang pagbubunyag. No? Napikon uli ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo na kinayaniban ni Robin de la Rosa. Ang iglesyang ito ay sanay na sanay kung paano kumitil ang buhay.
Pinagbabaril ang kaawawang pari sa kalagitnaan ng banal na misa sa loob mismo sa tahanan ng Diyos. Tunay nga naman ng demonyo walang pinipiling lugar kung sila ay gagawa ng kasamaan. Kahit sa bahay ng Diyos pa, gagawin ang mga gandong klase ng kasamaan. At sino pa ba ang gagawa? Ang mga sugo ng demonyo. Di ba? Napipikuhan ang iglesia nito na Felix Manalo. Kaya tumatawag sila sa kanilang panalangin, Ama! Ama! Ipaghiganti mo ang iyong iglesia. At narinig naman ito ng kanilang ama. Nagutos ang tagapamahalang pangkalahatan. Ipagkaloob sa mga miyembro ang kanilang kahilingan. Kumitil kayo ng kumakalaban sa iglesia. Ganyan kasama ang iglesyang ito. Ito ba ang dapat ninyong panigan? Ito ba ang dapat ninyong kaaniban? Ang Diyos ay mahal lang. Kuya, be with me, hindi sa kinakaiba kay INC. Taga Nueva Ecija kasi ko alam ko yung nangyari doon kay Father Nilo. Hindi po INC ang may kagagawan po nun. Alam ko po yung kaibigan ko yung pulis doon. Dugo pa rin Jurista? Halal po yun, sa halal yung paksa natin sa Jollibee. Pagkain na po, basta sa pagkain. Pagkain na naman. Wala, kinakain ko lahat, Jurista Wala akong masasabi Bahala na lang sila. Basta hindi nakakarumi sa pagkatao ko, kakainin ko yan. Kahit mga exotic Sa iba na lang, Jurista. Okay, sige po, lipat na tayo kay Tagaputol. Basag si Be With Me. Anong nangyari kay Be With Me? No, umiiyak. Hindi daw siya napipikon. Halatang napipikon Hindi alam ni Be With Me na ang kabulukan sa moral ay malimit masusumpungan sa nagsasabing sila ay mga Katoliko. Hindi niya nabasa yon, pare ninyo ang nagsabi noon. Kaya yung pinagsasabi mo, mag-research ka muna, Be With Me. Wag pairalin yung yung pot at galit sa puso mo. Ito namang MCGI, kahit marami ng mga ipinakitang kontra-kontrahang aral, no? Kahit inamin na ni Ginoong Soriano, we are not a true church. Napakalinaw na yan. Bulag pa rin, bulag-bulagan pa rin tagasunod. Nako, kawawa naman kayo mga MCGI. Ito nga lang yung nagko-comment po, Tagaputol. Kalokohan yung viewers na hindi INC gagawa ng... Kuya, taga Nueva Ecija po ako, Kuya Lakay Bato. Kaya yung sinabi ni Kuya Biwit, kaya kung ano yun. Taga Nueva Ecija po ba kayo? Kung taga Nueva Ecija kayo, alam niyo po yung balita na yun. Dito lang po sa Saragossa, mismo simbahan yan. Oo, sa pagkakaalam ko, yung si Nilo, yun po ay tiyuhin ng isang altar boy yata yun. Mayroong report sa polis yun Opo. Kasi sabi niya kung binayaran ng INC, hindi ko na alam yun. Kung binayaran man, hindi ko na alam yung story. Pero alam ko hindi ako INC gumanon. Ito ang tanong natin sa kanila. Kung INC, sino magpangalan sila? Sino? Wala Pati si Goldagal, wala pa rin silang masabi. Kaya lahat ng mga binabato nila sa iglesia, sa mukha nila tumama Sa bagay, yan naman talaga sila Pero isa lang ang masasabi ko, mayroon akong nabasa na inamin po ng isang pare, si Daniel Elord yata. Sabi niya, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Kaya yung
Kung ang MCGI ay hindi sila tunay na iglesia, yun namang iglesia katolika ay hindi nagmula kay Kristo yon. At alam ng mga nagsusuri na yan po ay invento ni Ignacio. Mula po nung natupad ang sinabi sa Gawa 20:30 na mula sa gitna ninyo, lilitaw yung mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Tupad na tupad yan kay Ignacio at ng mga paring katolika. Ayan po. Basta ako sinabi ko lang, yun lang kasi yung nalalaman ko rito dahil kaibigan ko yung police doon. So, bahala na kayo sa comment section. Yun sa akin na. Ano ba yan? Pagkain ng dugo. Sabi ka na ni Aaron, kung may sisisi daw na mababasa na pinag-uutos na kumain ng dugo yung membro. Dito ako sa probinsya ngayon, tatanong ako dito sa labas. Ate, Catholic po kayo? Ha? Katoliko po kayo? Ate. Sa Catholic po ate, inuutosan po ba kayong kumain ng dugo? Pwede po ba sa inyo kumain ng dugo? Ng dinuguan? Bakit ngayon hindi na? Ay, kita mo? Maghanap pa tayo ng marami. Kahit hindi na basahin eh. Membro na nagsasabi kasi. Ano ba yan? Membro na nagsasabi na pwede kumain ng dugo. Wala nang tao dito. Asan ang mga tao dito? Gino. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayaw sana naming patulan itong mga katulad ni Be With You. Hindi na natin pupuntahan yung pagkain ng dugo sapagkat may paliwanag na ito ng mga kasama natin. Pero bagong bagay ba yung pag-uusig na nararanasan o ginagawa nila sa Iglesia ni Cristo? Hindi bagong bagay yan. Sapagkat noon pa man, ipinagpauna na ng Panginoong Kristo na ang tunay na alagad niya ay uusigin. Katulad ng mababasa sa Juan 15:20. At hindi lang basta pag-uusig, kundi maging kapuotan ng taga-sanlibutan o yung hindi kaanib sa iglesia. Anong katunayan na puot o galit na galit sila? Tulong-tulong sila. Katulad niyan Be With You, tingnan mo. Dahil hindi maituro yung aral nila, dahil mali yung kanilang pananampalataya, gagamit ng profile ng Iglesia ni Cristo, papakilalang Iglesia ni Cristo, tapos magtuturo ng mali. Lalapastanganin ng Iglesia ni Cristo, hindi ba pagkapuot na yan? Bakit ba inuusig ang Iglesia ni Cristo? Sa 1:15:9, sapagkat kayo'y hinirang ko sa sanlibutan. Kung kayo taga sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Kaya pansinin po ninyo, lahat ng hindi Iglesia ni Cristo, tulong-tulong sila kapag ang pag-uusapan o kalaban na Iglesia ni Cristo. Tulong-tulong sila. Kung ano-ano ang ibinabato, meron lang kumalaban sa Iglesia,
palibas ay inihayag ng Panginoong Diyos yung kanilang kasalanan din kahit pare sila, tapos may pumatay, ibibintang na agad sa iglesia.